Magandang gabi po sa ating lahat and welcome to our program, our evening devotion. This is Pastor Himlord Alfonso. Welcome po sa ating programa ngayong gabi. Naroroon ako sa kahirapan, siya ring gabay sa'yo. Sa bagyo ng buhay ay ako ang siyang aakay sa iyo. Anumang sigma, akong karamay mo. Kahit saan, panahon ng buhay mo, pag-ibig ko sa'yo. At sa bawat oras at araw, hanggang oras sa panalay ikaw, itanda sa akin ay maaalala. Minsan sa isip mo'y iniwan ka, nalapisa sa walang kasama. Sa lahat ng sandali, kahit sa paghatid, ako ay naroon sa iyong tabi. Tayo po saglit na yung muko at tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat muli sa gabing ito. Muli mo kami binigyan ng pagkakataon para magkaroon ng live broadcast, Lord God, patuloy na mangaral sa pamamagitan ng iyong mga salita. Maraming salamat po sa lahat ng naaabot ng ministry na ito. Thank you so much, Lord, for this wonderful opportunity na kahit na may pandemic ay nakakapag-share kami ng iyong mga salita. Tunay nga that the World Wide Web now is now our parish, Lord. Pagpalain kami sa mga oras na ito at patuloy po kaming turuan at tulungan na maunamaan yung mga teksto na ibibigay sa amin sa gabi ito. Lord God, nawa ay samahan mo kami sa aming pansamantalang pagpapahinga sa iyong mga salita. Sa
sa buong maghapon ng pagtatrabaho, sa buong maghapon ng pagpapagal. Hayaan mong kami ay mag-aral ng iyong mga salita ngayong oras nito at patuloy na maranasan namin ang iyong presensya sa mga pagkakataon na ito. Ito po yung aming samo at dalangin, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Kung meron po tayo mga Biblia, ay samahan niyo po ako dun sa pagbabasa sa aklat ng Exodus chapter 17, beginning verse 1 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ganito po yung kanyang sinasabi. Mula sa disyerto ng Sin, nagpatuloy ang mga Israelita at yugto-yugto silang naglakbay ayon sa utos ni Yahweh. At sila nagkampo sa Refidim, walang tubig doon, kaya nagalit sila kay Moises. Sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na may inom. Bakit kayo nagagalit? Bakit hindi kayo magtiwala kay Yahweh? Sagot ni Moses, ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinumbatan nila si Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto? Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw? Pati ang mga anak namin at mga hayop? Kaya taimtim na nanalangin si Moises kay Yahweh. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin. Sumagot si Yahweh, magsama ka ng pinuno ng sambahayan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tunggod na inhampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ng tubig na maiinom ng mga tao. Gayun nga ang ginawa ni Moises at ito ay nasaksihan ng mga kasama niyang leader ng Israel. Ang lugar na iyon ay pinangalanan nilang Mesa at Meriba dahil doon ay nagtatalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila si Yahweh. Ang pinagtatalunan nila ay kung pinapatnubayan sila ni Yahweh o hindi. Nang ang mga Israelita ay nasa Repidum, sinalakay sila ng mga Amenisita. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amenisita. Tatingnan ko naman ang tungkod at ibibigay sa akin ng Diyos at ako'y tatayo sa ibabaw ng burol. Sinunod ka ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amenisita. Si Moises naman, kasama sina Aaron at Hur, ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amenisita. Nangawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa labubog na ang araw dahil doon ay nalupig ni Josue ang mga Amenisita. Ito po yung salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan sa gabi ito. Bago tayo manalangin, ay meron pa pong isang awitin na nais kong iparinig sa atin. Ano po? Bago natin marinig yung salita ng Diyos, ay nais kong muling iparinig sa atin awitin po na ito. Mula pa rin sa Papuri Singers. Title po nito, Humingi, Hanapin, at Kumatok.
po natin ang awit na ito. Ikaw ba'y balisa dahil sa mga problema? Wala kang sigla at walang saya. Nang ikaw ay talo at walang pag-asa. Hindi mo ba alam na mahal ka ng Diyos at hindi niya nais na ikaw ay malungkot? Nais niyang tulungan ka sa lahat ng oras. Kung hindi ka at ikaw ay bibigyan, harapin siya at masusumpungan. Tumatok ka sa nito at bubuksan. Pagpapala niya'y iyong makakamtan. Lahat ng kailangan mo, ang Diyos ang tutugon. Buong pusong asahan, siya ay naroon. Ikaw ay sasamahan niya sa lahat ng panahon. Kung hindi ka at ikaw ay bibigyan, natin siya at masusumpungan. Kumatok ka sa ito at bubuksan. Pagpapala niya'y iyong makakamtan. Kung hindi ka at ikaw ay bibigyan, hanapin siya at masusumpungan. Kumatok ka sa ito at bubuksan. Pagpapala niya'y iyong makakamtan. Kung hindi ka, hanapin siya, hanapin siya. Tutok ka. Amen. Purihin po yung Panginoon sa isang magandang awit na atin pong napakinggan. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol pa rin sa mga Israelita. Kung paano yung ginagawa ng Panginoon na pagliligtas sa kanila sa kabila ng kanilang magiging reklamador at pagiging pasaway. Ano po? Pero meron po ako itatanong sa inyo. Kailan dumating yung pagkakataon na talagang sinabi mo sa Panginoon yung iyong mga frustrations? Yung tipong galit ka na, dumating ba yung time na nagtanong ka sa Panginoon ng bakit? Bakit nangyayari ito sa akin? Bakit ganito? Bakit ganyan? Ano yung kasalanan ko? Bakit nangyayari yung mga ganito bagay? Diba? Dumarating sa buhay natin yung mga bagay na ganoon. Dahil sa mga problema ng buhay, kahit na tayo ay mananampalataya, may mga pagkakataon na nawawalan din tayo ng pag-asa. Diba? Lalo na kapag daluyo ng problema yung dumadaan sa atin. Yung po ating binasa ay yung ano pa rin, yung pagliligtas pa rin ng Panginoon sa mga Israelita. Di ba napakatagal na panahon nung sila ay iniligtas ng Diyos mula doon. At dahil sa pagsuway, inabot sila ng napakatagal na panahon bago makarating sa promised land. Ano? Dumating na ba sa inyo yun? Dumating na ba sa atin yung frustrated na tayo, tapos inip ka na, although nandyan si Lord, pakiramdam mo ay malayo siya. Dumating na ba sa atin yun? Magtatanong ka,
Nagtatanong ka ng bakit sa Diyos. Kung dumating na sa atin yan, mga kapatid, at napagtagumpayan mo, mapalad kayo, mapalad tayo. Sapagkat dumating tayo sa ganung punto, pero sa bandang huli, ay ang pinalala pa rin natin yung ating Panginoon. Tignan po natin yung kabutihan ng Diyos sa bagay na ito ngayon. Doon sa ating binasa, kahit na yung mga Israelita ay napaka-reklamador, kung sino-sinong sinisisi, ayan, tapos ang napagbuntanan si Moises, ano? Kahit na sa ganong pagkakataon, tapat pa rin ang Diyos sa kanila. Tapat pa rin ang Diyos sa atin. Kahit na sabihin mong napakasama natin. Kumbaga, nung nakaraan nga, yung mga readings, hindi sila nagpasalamat sa Diyos. Pero tinulungan sila. Nangyayari po lahat yon dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin. At dahil din sa pagmamahal ng Panginoon, kaya mas pinipili niyang iligtas ang bawat isa sa atin. Isipin niyo yan, kahit na hindi tayo karapat-dapat, pero napaka-caring ng Panginoon. Lahat halos ng hiningin mo, ibinibigay. Minsan kahit hindi nakarapat-dapat sa atin, ay binibigay pa rin. Sapagkat ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Kita nyo naman, doon sa ating binasa, ano po, ang response sa kanya ng mga Israelites, negative. Laging sinusumbatan, laging naghahanap ng kung ano man. Pero yung Panginoon, because of His great love sa kanila, ay patuloy pa rin minamahal sila ng Diyos. Ganon din po tayo. Sa ating mga buhay, kahit na marami tayong palpak, marami tayong mga bagay na hindi nagagawa. Pero still, yung faithfulness ng Panginoon ay atin pong nararanasan. Kahit ngayon, di ba? Kahit nasa gitna tayo ng pandemya, overflowing in blessings ng Panginoon sa atin. Kaya ano pang maihiling mo? Wala na. Ang inihiling lang sa atin ng Panginoon sa ngayon ay maglaan tayo at magbigay tayo ng buong pagtitiwala sa Kanya. Minsan po kasi, para tayong mga Israelita, pag na-experience mo yung power ng Diyos, pag na-experience mo yung Kanyang kadakilaan, naturalmente, ma-amaze ka. Diba? Ma-amaze tayong lahat. It's so very amazing. It's so amazing. Ang problema, after mong ma-amaze, babalik ka ulit dun sa dating kinagawian. Diba? Yun yung nagiging problema natin, kaya hindi tayo nagkakaroon ng consistency. Once na na-experience natin yung Diyos, okay, that particular state of life, after ng miracle, balik sa dating ugali. Kaya hindi natin masustain yung grace ng Panginoon. Sapagkat lagi lang tayo doon sa nakikinabang tayo. Nasanay tayo ng laging binibigyan at laging pinapamper, laging nililigtas ng Panginoon. But after that, we keep on going back to our old selves. Pili tayo mababalik dun sa ating nakaraan at dun sa dati nating gawin. Diba? Yun po yung karaniwan na nangyayari sa atin. Pero tingnan nyo naman,
Tignan nyo naman yung consistency ni Lord. He always provides us all of our needs. Ano? Kahit na makulit tayo, kahit na matigas ang ating mga ulo, pero yung goodness ng Diyos, yung faithfulness ng Diyos, ay ating nararanasan. At ito yung isa pang maganda. Dun sa chapter 17 ng Exodus, hanggang verse 10, ipinakita ng Diyos kung gaano siya ka-powerful. Kaya niyang ibigay sa atin ang lahat ng ating kailangan. Hindi natin kailangang mag-tantrums, hindi natin kailangang manise, hindi natin kailangan na kumbaga mag-blame, ano, at sisihin yung iba at pilitin na ibigay na yung gusto natin. Hindi po ganun. Kasi yung Panginoon, kaya niyang ibigay lahat sa'yo. Ang inihingi niya lang sa atin ay yung ating pagtitiwala sa Kanya. Diba? Aminin man natin at hindi, minsan dumarating yung point na tayo ay, kahit sinasabi natin Christians tayo, pero madalas na nangyayari, to see is to believe, hindi po ba? Pero mali yun eh. Ang isang mananampalataya ay tinuturuan ng Panginoon kung paano magtiwala sa Kanya ng lubusan. In order to experience His love, God's care, God's provision, ay kailangan nating maglagak ng pagtitiwala sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. Ang nagiging problema nga po sa atin, sabi ko nga kanina, ay para tayong mga Israelita na kailangan lagi ng evidence para tayo ay maniwala lagi dun sa Diyos. Sabi mo, pinagtatalunan nila kung pinapatubayan ba sila ng Diyos o hindi. Gayong, marami ng beses na nakita nila yung kapangyarihan ng ating Panginoon. And yet, hindi pa rin sila naniniwala. Pero sa atin, na mga mananampalataya, sana po maging enough na sa atin nung ma-experience natin yung Diyos at yung Kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. Upang tayo ay sumampalataya at sumunod sa Kanya. Di ba? Huwag na tayong maging mga Israelita na kailangan pa ng proof, kailangan pa ng evidence, kailangan pa ng sabihin nila kay Moses yung daing nila para lang marinig sila ng Diyos. Pero panahon na para gumising tayo sa katotohanan na yung ating pananampalataya ay kailangan nating isulong na kahit walang hinihintay na miracles o kahit walang hinihintay na kapalit. Sapagkat bilang mga anak ng Diyos, ang trabaho din natin, kung tayo ay binabless ng palagi ng Panginoon, why don't you return your service to God? Although hindi mo kayang pantayan, ano? Hindi natin kayang pantayan yung kung gaano kalaki yung pagmamahal ng Panginoon na ini-invest sa atin. Pero ang isang mainam, kapag kamana ng palataya ang isang tao, at patuloy niyang na-experience yung Diyos, we should learn how to be grateful sa Panginoon at patuloy tayong magpasalamat sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. Because, yung lahat po ng bagay na yan, we don't deserve it. Hindi po natin yun deserve. Kasi una, hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Pero ang isang maganda, because of God's great love to us, kahit na hindi natin deserve yung mga ito, but because of God's grace, ay piniging dapat niya tayo para tamuhin at i-possess yung mga bagay na ito. Iba ba napakadakila ng Panginoon?
Ganon kadakila yung Diyos. Hindi ka nakarapat dapat, pero yung grace niya, sufficient pa rin sa atin. Sabi mo, kahit may pandemya ngayon na nararanasan natin lahat, nasaan tayo? Nasa isang mabuting kalagayan. Di ba? Malayo sa kahit anumang sakit, malayo sa kung ano pa mang sakuna, pero sa kabila ng pandemya ang ating nararanasan, yung kalinga ng Panginoon ay patuloy po natin tinatamasa. Mula nung nagsimula yung lockdown hanggang ngayon, tuloy-tuloy yung blessing ng Panginoon. Ganon katapat yung Diyos sa atin. Ganon po yung katapatan niya sa atin. Kahit na hindi na tayo karapat-dapat sa Kanya, pero dahil sa laki ng pagmamahal ng Diyos, ay tinanggap niya tayo, inibig, at patuloy na binibigyan ng pag-asa sa lahat ng pagkakataon. Pangalawa, kung titignan po natin, sa lahat ng laban ng buhay natin, ang sanggalang natin ay yung ating Panginoon. Kung titignan mo dito sa binasa natin, hanggang doon sa verse 10, nung kinakalaban na ng mga Israelita, yung mga Amalekita, yung protection ng Lord ay nandoon sa kanila. Sa pamamagitan ng tungkod na nakataas ni Moses, ay tinalo nila yung mga kalaban. Paano natin pwedeng i-apply yun sa ating mga buhay? Sa buhay po natin, may kanya-kanya tayong laban na araw-araw. Laban for survival. At sa buhay natin, sa mga araw-araw, ay mayroon tayong mga struggles na hinaharap. Pero as long as nakasalig tayo doon sa ating Panginoon, at lagi tayong nagtitiwala sa Kanya. Diba? Basta lagi tayong nagtitiwala sa Diyos, kahit nakailan, makakaranas po tayo ng katagumpayan. Dahil kung tayo ay kinikilala nating tayo ay anak ng Diyos, ibig sabihin nito, yung patnubay ng Panginoon ay lagi nang nandoon sa ating lahat. Ang kailangan lang po natin gawin ay ang manampalataya at magtiwala sa ating Panginoon. Diba? Ganon kabuti yung Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa araw-araw na ginawa niya, laging may guidance, laging mayroong protection, and most especially, meron siya laging provision sa atin. Kahit ano pa man ang mangyari, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Diba? Kaya kapag ang Diyos kasama mo, siya pa lang sapat na para sa atin. Bakit? Kasi kahit kailan, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Dumarating man yung time na salat ka, pero bukas pakalawa, okay ka na ulit. Bakit? Kasi, meron kang pananampalataya sa Panginoon at nagtitiwala ka lang, hindi ka naman nakakaranas ng gutom. Hindi ba? Ang sikreto ng ganoon ay ang pagiging kontento sa buhay kasama ang Panginoon. Diba? Malaki man o maliit yung iyong tinatanggap, hindi yun importante. Ang importante sa lahat ng tinatanggap natin, lagi tayong nagiging mapagpasalamat sa ating Panginoon. Diba? Kasi mula noon hanggang ngayon, yung katapatan ng Diyos ay hindi po siya nagbabago. Sa kahit anong panahon, sa kahit anong pagkakataon, laging faithful lang Panginoon
sa ating lahat. All we need to do is to recognize God always in our lives. Mahirap ang buhay. Totoo naman. Pero hanggat kasama natin yung Panginoon sa buhay na ito, lahat ng mangyayari, lahat ng ating mararanasan at nararanasan ay nagiging kapaki-pakinabang sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat lahat ng ito ay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ang kailangan lang po natin gawin ay ang magtiwala sa Kanya ng lubusan. Huwag na tayong maging Israelita, na kailangan pa ng proof, kailangan pa ng evidence para maniwala sa Diyos. Pero ang isang magandang gawain ng isang mananampalataya ay ipagpatuloy yung kanyang pananampalataya kahit ano man ang sitwasyon na kanyang hinaharap. Huwag po sana tayong laging magdepende sa miracles. Laging magdepende doon sa gagawin ng Diyos. Iniligtas ako ni Lord, kaya gagawin ko ito. Hindi po ganun eh. Pero ang sino mang may relasyon sa Panginoon at kanyang ginagawa yung kanyang tungkulin bilang isang mananampalataya, he can always experience paradise kasama yung Diyos. Sa kanyang buhay, magiging ayos ang lahat, magiging okay ang lahat, dahil unang-una, kasama natin yung ating Panginoon. Katulad po ng kanta kanina, sabi niya, humingi, hanapin, pumatok. Meron akong isang quotation na laging naalala. Sabi niya, God's help is always a prayer away. Lagi lang nandyan yung Panginoon. Humingi ka lang ng tulong sa Kanya lagi. And, more importantly, if we are always recognizing God and His works in our lives, hindi po tayo mahihirapan. Sapagkat yung Kanyang providence, yung provision, ay laging nandiyan sa bawat isa sa atin. Kahit na ano pa man ang mangyari, hindi tayo iniiwan ng ating Panginoon. Tayo ang nangiiwan sa Diyos. Pero siya, magmula nung tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, hindi niya po tayo iniiwan. Bagkus ay lagi niya tayong sinasamahan sa lahat ng pagkakataon. Ang tanging magagawa natin sa ngayon ay ang magtiwala ng lubusan sa Panginoon. Kung meron ka mang doubt ngayon, kapatid, sa Diyos, sinasabi ko na sa iyo, tanggalin mo na yung doubt na yan. Kundi bagkus ay patuloy tayong magtiwala sa Panginoon, sa Kanyang katapatan sa ating mga buhay. Sapagkat yung Panginoon, kahit kailan ay hindi nangiiwan at kahit kailan hindi Kanya bababayaan. Ang tanging requirement para patuloy siyang ma-experience is to have faith in Him all the time, 24/7. At sana wag tayong magaya dun sa Israelita na wala nang ginawa kung hindi humiling sa Diyos. Wala nang ginawa kung hindi mag-demand sa Panginoon. Bilang mga Israelita ng mga bagong henerasyon, why don't we thank God always sa Kanyang katapatan sa atin at patuloy natin siya paglingkuran sa Espiritu at Totohanan. Hindi ba natin kayang pantayan yung katapatan ng Panginoon sa ating mga buhay? Ang maganda, bilang Kanyang mga anak, kung ano yung nararanasan natin sa Diyos, ibahagi po natin sa iba. At nawa yung bawat isa sa atin ay patuloy na maging alulod ng katuparan ng Diyos. Ano man yung naranasan mo sa Kanya, share it to others and continue to be a vessel
ng blessing ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Ano? Yun po yung isa sa pinakamainam na gagawin natin lahat ngayon. Especially ngayong pandemic na ito. Ngayong pandemic na ito, mas mainam na gawin natin ang lahat para maging mas close sa Diyos at laging dumipende sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. Hindi lamang sa material things, but more importantly, sa pagpapalakas ng ating pananampalataya. Sana po yung magkaroon tayo ng constant na pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Upang patuloy nating maranasan yung kanyang kadakilaan, yung kanyang kabutihan, at yung kanyang katapatan sa ating lahat, sa ating mga buhay. Hindi po ba? Napakagandang pagkakataon ito. Napakagandang pagkakataon ito upang patuloy tayong maging malapit sa ating Panginoon 24/7 of our lives. Hindi po ba? Para mas makilala din natin ang Panginoon. Tandaan po natin na yung Panginoon ay nangungusap sa ating mga experiences sa buhay. Ang kailangan lang, i-recognize mo siya sa lahat ng pagkakataon. Upang yung lahat ng iyong gagawin ay patuloy na maging fruitful at patuloy na maging kapaki-pakinabang. Hindi lamang sa atin, kundi bagkos dun sa community na ating kinabibilangan. Nawa po yung bawat isa sa atin ay patuloy na maging pagpapala sa iba. At habang naranasan natin yung pagliligtas at yung providence ng Panginoon, let us share it to others. Ano po? At patuloy tayong maging vessel ng kanyang blessings sa lahat ng pagkakataon. Ito po yung salita ng Diyos sa gabing ito. Pagpalain tayo ng ating dakilang Panginoon. Amen. Ayan. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan. Nag-announce lang po ako. Nagpapatuloy po yung ating gawain na ito, yung ating gawain ng evening devotion, 6 to 7:30 p.m. 7 to 8 p.m. ng gabi. Almost every day po siya. Monday to Saturday, yung ating evening devotion. And then, yung Sunday, tulad kahapon, ay worship through music. So, wala tayo ibang gagawin kung hindi makinig ng salita ng Diyos. Ay, makinig ng salita ng Diyos at patuloy na makinig ng mga musika para sa Kanya. At hayaan natin na yung musika na yun ay mag-usap sa atin sa loob ng isang oras. Yan po yung ginagawa natin every Sunday ng gabi, 7 to 8 p.m. din. Iyon. Announcement lang po. Tuloy-tuloy po yung gawain natin. Kami sa North Eastern Luzon District ay dito sa Zelpak ay natapos yung Zoom meeting namin. Zoom meeting ng adjourned session 2020. Ayan. At yung part 2 po nun, yung meeting ng mga committees, reporting ng mga committees ay magaganap po siya sa September 30. At magandang balita po, yung Wesleyan University Philippines ay bukas na ulit after niyang magsara last week for 1 week for disinfection. Pwede na po ulit mag-enroll sa Wesleyan University Philippines. Ayan. Kaya yung mga kasamahan kong pastor sa North Eastern Luzon District na mag-enroll sa WDS ay pupunta po doon sa isang araw. So darating na Wednesday, alis sila ng San Jose ng 5:30 a.m. Tapos hopefully nasa Wesleyan na ng mga around 8 or 9 ng umaga ng Wednesday. Bukas tuloy-tuloy pa rin yung care ministries ng North Eastern Luzon District sa District Parsonage sa Lupao.
At pagkatapos ay yun po, tuloy-tuloy pa rin yung ating gawain dito sa ating iglesia. Papasalamat po ako sa aking pamilya dahil kanina ay nagpadala ng mga pagkain, ng mga gamit at ng mga bagay na kailangan sa kusina dahil hindi po ako pwedeng lumabas. Dahil kamakailan ay sinara yung palengke ng Muñoz dahil may positive po doon na 3. Ayan, kaya hindi tayo pwedeng pumunta ng bayan sa ngayon. Medyo ingat-ingat ng konti sa COVID-19. Dahil po hindi natin alam ngayon kung ano na yung ating kalagayan. Halos sa lahat ng lugar ay possible tayong makakuha ng sakit. Pero dahil sa pananampalataya ay tayo po yung nag-iingat. Ayan. Meron na kasing, dati kasi ang Muñoz lang ang walang COVID. COVID-free po kami. Dati. Pero simula ngayon ay hindi na. At 3 po yung nag-positive sa palengke nung nakaraang Friday. Kaya sinarado yung palengke for disinfection. Hindi ko lang alam ngayon kung okay na siya ulit. At patuloy natin ipanalangin yung lahat ng estudyante na mag-i-enroll sa Wesley Divinity School sa darating na Wednesday ng umaga. Ang aming pong bagong dean ay nakikiramay po kami sa panaw ng kanyang ina. Yung nanay po ni Dean Carmen Menchu, yung bagong dean ng Wesley Divinity School ngayon. So, nakikiramay po kami sa nanay ng aming dean na pumanaw. Kaya lahat sila ngayon ay naka-quarantine din for preventive measures po. Ayan. At ipapatuloy po rin po tayo sa ating mga gawain. Katulad nga po ng sinabi ko, ipapasalamat ako sa inyo sa lahat ng tumututok sa atin para po doon sa ating gawain ito. At kung nais niyo pong muli itong mapanood, meron po akong YouTube channel. Ayan, lahat ng contents natin ng devotions ay nandoon. Kung pwede po, you can like, share, and subscribe sa aking YouTube channel po, Team Lord Alfonso. Pakiclick lang po yung subscribe and hit the notification bell para mananotify kayo every time na mag-upload tayo ng videos. So far, thank you so much for my 30 subscribers. Ayan. At patuloy po tayong mag-subscribe sana doon. At tangkilikin natin yung lahat ng mission and ministries for the glory of God. Yan po yung aming tugon sa ngayon. Kaya sabi ko kanina, the World Wide Web is our parish. Bakit hindi natin gawan lahat ng content, Christian content, ang bawat YouTube channels or Facebook page na ating pagmamayari, in order to glorify the Lord at patuloy pa rin na marami ang mabless sa mga pagkakataon na ito. Especially ngayong pandemic, maraming dumadaan sa depresyon, maraming dumadaan sa mga bagay na medyo mahirap, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na hanggang ngayon na hindi pa rin nakakauwi sa kanilang mga tahanan because of this pandemic. At patuloy pa rin na nagsisik ng help ng government para patuloy silang maihatid sa kanilang mga bahay, mga tahanan. So yun lamang po, at maraming salamat po sa ating pagtutok at ating pagsuporta sa ating mga gawain. And lastly ay ito bang announcement na ito. Ayan. Ayun. May mga nag-celebrate din po tayo ng birthdays sa mga pagkakataon na ito. Ayan, tingnan mo lang po yung aking computer. Ngayon po ay
September 21. September 21, happy birthday to... Ayun. Happy birthday po sa isang alumni namin ng Crescent Central Luzon Campus Ministry, Alexandra Daniel Collado. Happy birthday po sa inyo at nawa patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon. Bukas naman, okay, wala. Yung susunod nating may birthday ay September 23 pa. So, ayan. Yan lamang po yung ilan sa ating mga announcements. At magpatuloy po tayo sa ating gawain. Before we pray, ay nais ko pong mag-play ulit ng isang awitin sa inyo. Ito, anthem ng lahat ng Kristiyano. Ayan. Bago tayo mag-closing prayer, ay pakinggan po natin ang awit na ito. Ni Kuya Arnel, di ba, no? Anthem ng lahat. Dakilang Tatapa. Sayang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila man ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula ka sa ugat ng aming langit. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y laging pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula ka sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa tamang panahon, katapatan mo'y matibay na
Bagayan. Thank you so much po kila Ate Edith Maglangke, Pastor Anderson Singson Arsiaga, and Angelo Gabenta. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating gawa. Tayo po ay saglit na yumuko at tayo ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito at sa gabing ito. Sapagkat patuloy mo kaming tinuturuan kung paano magtiwala lamang sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Patawarin mo kayo, Panginoon, kung magkaminsan ay lagi kami nagdidemand sa iyo at madalas kami magreklamo sa lahat ng aming nare-receive, sa lahat ng aming ginagawa. Maraming mong salamat sapagkat tinuturuan mo kami ngayon kung paano magtiwala sa iyo ng lubusan at patuloy na i-recognize ka sa aming mga buhay upang patuloy namin maranasan yung iyong kabutihan, yung iyong katapatan sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kahit na hindi kami karapat-dapat sa iyo, dahil lamang sa iyong biyaya ay pinagiging dapat mo yung bawat isa sa amin. Thank you so much, Lord, for this wonderful message for tonight. At patuloy kaming magtitiwala at mananampalataya sa iyo. Lalo na ngayon sa panahon ng pandemya na aming naranasan. Maraming salamat po sa iyong pagprotekta sa amin, sa iyong patuloy na pagkaparanas ng pagmamahal sa amin, sa patuloy na pagbuhos ng iyong mga biyaya, at sa patuloy na kalakasan na aming taglay sa mga pagkakataong ito. Thank you so much po at malayo kami sa kahit anumang karamdaman. Kung hindi nakakaranas ng isang matiwasay at magandang buhay sa kabila ng krisis na aming pinagdadaanan. Lord God, muli maraming salamat sa iyong mga salita sa gabi nito na patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan, patuloy na nagbibigay sa amin ng bagong inspirasyon, at patuloy na naghahayag ka sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy mong pangungusap sa amin sa pang-araw-araw at sa patuloy mong pagsama sa amin sa lahat ng aming gagawin, ginagawa at gagawin pa. Maraming salamat, Dakilang Diyos. Pagpalain mo yung bawat sambahayan na aming kinabibilangan. At nawa, patuloy po kami maging magpapasalamat sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Lord, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang kasalanan at patuloy naming ibinabalik sa iyo yung pinakamataas sa papuri at pasasalamat. Inihiling din namin, Panginoon, ang iyong proteksyon sa lahat ng magbabiyahe, lahat ng mag-i-enroll sa Wesleyan University Philippines. Thank you so much sapagkat patuloy kang gumagawa ng paraan. Kahit na mayroong pandemya, ay magkakaroon kami ng pagkakataon para mag-aral muli. Sa napakahabang layoff na nagdaan at nangyari, ay papahintulutan mong kami ay makapag-aral online sa pagkakataon na ito. Thank you so much, Lord. At nawa, lahat ng preparations, yung Zoom meeting bukas, orientation ng WDS, pagpalain mo, Panginoon. At patuloy kaming gabayan sa lahat ng aming gagawin pa. Sa may mga pagbibiyahe, ingatan mo kami, Dakilang Diyos. Sa kabila ng pandemya ang aming naranasan, nawa, spare mo po kami sa COVID-19 in Jesus' name. And continue to bless and inspire our frontliners 24/7. Thank you so much, Lord God, at binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na pabulit na salamat. Lahat po ng gawain ng aming distrito, ng aming iglesia sa pangkalahatan, pagpalain mo, Panginoon. In Jesus' name we pray. And this is our prayer. Amen. Ngayon, tanggapin natin ang biyaya ng ating Panginoon, ang hindi nagmamaliw at dakilang pag-ibig ni Jesucristo, at ang patuloy na pakikisa at pakikipisan ng kanyang banal na Espiritu, maghali nawa sa ating mga buhay ngayon at magpakailanman. Amen. Once again, this is Pastor Himlord Denison Alfonso, broadcasting live mula po dito sa CLSU Interfaith Chapel. Magkita-kita po tayong muli bukas sa ganito ring oras, 7 to 8 p.m. ng gabi.
To God be the glory. At palain po tayo ng ating dakilang Panginoon.